So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. Ito about to dun sa, ano ba yun, yung Wolfgang Steakhouse na nakita ko sa Facebook. Ano yun Oofy Doofy yun, Oofy Doofy. So, yung babae ay walang karanasan, no boyfriend since birth. Tapos yung lalaki parang nampe-pressure. Gusto makipagkaibigan, hindi nag-i-expect ganun. Tapos sabay ililibre niya yung ganun, pasama. Parang gusto niya talaga yung sitwasyon niya maging friends. Maging friends sila tapos ginagamit siya. Feeling ko for publicity stunts din yun Siguro para ma-promote yung FB niya, para magkapera din siya. Tapos yung babae naman din, parang ganun din. Siguro pinag-usapan rin nila yan. Parang yung pares kay Boy Tapang. Alam mo kay Boy Tapang dati. Parang ganon. Gamitan na lang talaga. Pero ito, pinamumuka sa inyo talaga. Yun nangyayari na yung pag unattractive ka talaga, mahihirapan ka talaga. Paglalaroan ka lang. Lalo na pag clueless ka, hindi mo alam tong black pill. Na yung looks malaking major part yan sa Actually, yung lalaki, malinis naman siya, presentable, okay na, which is sa mga generation ngayon, 'di ba, yung mga bagong gupit. Yun lang talaga magagawa mo. The rest is yung itsura mo na talaga. Kung gusto ka ng babae o hindi. Pero yung sa kanya kasi, mukha siya talagang oofy-doofy. Yung mga sinasabi nila sa Amerika, ganun. Parang bonjing, ganun. So, ayun, parang typical na ugali nila ganun parang love bomb tawag nila doon, yung parang bibigay-bigay ng kala nila mauuto nila yung babae, pero may hidden agenda pala yun kasi nag-e-expect yun ng kapalit. Pero syempre friend zone siya, sinabihan na siya na wag mag-expect kasi nga hindi talaga siya trip. So prenangka na talaga, pero ginagawa pa rin niya. Yun yung mga tinatawag natin persistent na mga lalaki. Kala nila kasi uubra yung mga ganun. Kasi ngayon, mga babae ngayon, pumipera na sila So, kahit dati umuubra yung ganyan. Ngayon kasi social media age na, mabilis na mag-apply ng trabaho, online na lang Tapos, yun, marami kang pagkakakitaan, mga online selling, tapos mga advertisements. Yung iba nga nag-sponsor, ini-sponsoran, may TikTok account sila, ganyan. Tapos yung mga ganyan, mabilis na pumera ngayon mga babae. So, advantage talaga nila yung social media. So, plerang ka na yung lalaki uh, na friends lang talaga, pero mapilit yung lalaki kasi nga nag-e-expect. Kasi yun talaga yung mga yung parang hidden agenda ng mga below average. Dadaanin nila sa ganun. Tapos, alam mo, imbis na kampihan pa yung lalaki, siya pa yung nabash. Sabi 12,000, ikaw lang kumain. Biruin mo, imbis kampihan yung lalaki. Kasi, ano ba purpose nung lalaki? Ba't niya pinost yun? Pa-victim. Kung wari na nanligaw siya ng ganon, tapos sabay nilibre niya, tapos friend zone lang siya. Parang gusto niyang palabasin yung babae, manggagamit, ganon. Pero yung babae naman, which is, nanggamit naman din talaga. So, pareho silang mali. Kasi parang, ewan ko kung nagkuntsaba silang dalawa para i-promote yung FB page nila. Kasi parang ganun nga nangyayari Kasi nakakakita ako ng mga kagaguhan Kasi biruin mo yung post ng babae. Natulog lang ako, tapos binash na ako. Yun yung post niya. Natulog lang siya paggising na niya. Manggagamit na raw siya. Yung parang pa-victim. So, dalawa silang pa-victim para ma-promote siguro yung page nila, yung mga ganyan sa Facebook, para kumita sila online. So, win-win situation sa kanilang dalawa, pero yun nga, ganyan talaga yung mangyayari pagka below average ka or unattractive ka. Kung sa SMV yung lalaki, mataba siya, medyo bonjing. Hindi naman din siya ganong katangkaran. Siguro mga 5'8 lang or mga 5'9, ganon. Or kasing height ko.
Tapos, mataba pa siya, double chin. Dito niya. Yung dito niya talaga, parang double chin siya na ano. Tapos, hamburger face. Hamburger face pa siya, parang ganon. So, yun, di talaga siya trip nung babae. Kasi ngayon, social media age na. Ang gusto na ng mga babae, may itsura talaga. Marami nagdi-deny na ito kasi sinasabi. Diba sa last video ko, ang pinag-uusapan ko doon sa last video is relasyon. Kasi, sa relasyon, oo, magkaka-girlfriend ka, karelasyon ka, ang trato sa'yo normal with respect. Pero yung desire yung sinasabi ko, genuine desire. Yung genuine desire is yun yung love ng babae. Wala yun sa mga normie. Ang treatment sa mga normies, respect. Respect lang dahil sa status nila, sa pera nila. At wala nang option yung babae kasi puro normie nga lang naman lahat. Ang mga nakikita dyan sa kalsada, 70%. Paulit-ulit ko na sinasabi yan. Hindi dinidispute nito yung lookism, pero ganun nga. Parang ginagamit ka nga lang sa mapoprovide mo. Hindi kagaya nung, ginagamit din naman yung may itsura, may mga itsura, yung mga pogi. Ginagamit din naman sila. Pero, at least yun, may genuine desire. Sila yung mga pinagsisilbihan, pinagluluto, which is yun sinasabi nilang traditional na na women, yung mga traditional na wife. Yun, so makaka-experience lang talaga noon yung mga ganon is yung mga may itsura lang talaga. Pero yung transaction, sure, pinagluluto din naman yung mga normie, pinaglalaba, ganon. Pero may kapalit yun na pumera ka na malaki. Pumera ka na malaki. Tapos yung babae nasa bahay na. So, ganun talaga yung transaction talaga. Tapos ito, meron nga pala ako nakachat dati. Ito ate to nung kaklase ko nung college. Itong babae na to, matagal na niya akong gusto. Tapos nagkaroon na siya ng asawa, chinat niya pa rin ako. So, nagkaanak na siya. Tapos pinapasendan ko siya ng picture niya. Pumapayag naman siya. Tapos, one time, kasi parang gusto ko niya yayain ng SCX. Tapos, gusto niya ako pumunta doon malayo. Habang wala yung asawa niya. Hindi ko naman ginawa yun dahil ang layo niya. Ayoko nang ganun mag-e-effort talaga ako na pupunta sa malayo para lang dyan. Hindi naman ako masyadong desperate. Or uhaw na uhaw kasi marami naman din akong experience kahit paano. So, yun lang napansin ko, biruin mo. Totoo yung mga nangyayari sa Tulfo na yan. Yung mga asawa nila na below average, basta nakakita sila ng lalaki na above dun sa itsura nung asawa nila, willing sila magpagalaw na syempre, hindi naman siya makakaalis dun sa bahay kasi may anak, maliit pa yung bata. So, hindi niya maiiwan. Kaya yun yung nangyayari. Tapos yung asawa niya, trabaho ng trabaho. Pero yun nga yung sinishare ko lang sa inyo to na looks pa rin nangingibabaw na sa lahat talaga na ng mga ganyan. Willing mga liwa yung mga babae kahit gaano pa katinuyan. Hindi talaga ako naniniwala na sure, hindi sila magme-make move. Kailangan yung lalaki mag-make move. Pero pagka ginawan sila ng move nung pogi, bibigay sila. Yan yung sinasabi nila. Inuto ka lang ng bumuka ka na. Di ba yun yung kasabihan sa Pilipinas? Totoo yan, promise. Totoo talaga yan. Yung mga yung may mga asawa at anak, kahit pa sabihin mo conservative sila or yung first na lalaki nila naka-virgin sa kanila, yung asawa nila, baliwala yan. Kasi yung virginity ng babae, baliwala lang sa kanila yan Ngayon nga sa era na to, tinatapo na lang nila yan sa one night stand
Totoo yan, kahit pa ng generation ko nangyayari na yan. Maraming babae na tinatapon nila yung virginity nila sa one night stand dahil gusto lang talaga nila yung lalaki. Nagdi-desire sila dun sa lalaki. Or yung iba, for experiment, gusto nila ma-experience, pero trip pa rin nila talaga yung lalaki. So, yun yung mga so, tingnan mo, yan sa Ufi-Doofy, di ba, i-judge nyo yung lalaki, normie, di ba? Pero sa akin, below normie yun, kasi hamburger face eh. Tapos, sabay mataba pa siya. Parang hindi nag-gym, walang disiplina, di ba? Tapos, ayun, imbis na kampihan siya dahil nagpapa-victim siya, siya pa yung sabi sa iyo totoo to, masama talaga trato pag pangit ka talaga or below average ka. Biruin mo, may pera na yun Hindi nga siya ni-respect dahil kahit may pera ka biruin mo siya pa nilait. Sabi mo, ang payat-payat ng babae, maniwala ako sa na marami siyang kinain. Ikaw kumain lahat. Siya yung sinisi. Imbis na yung babae yung sisihin na manggagamit. Sa bagay, kinakampihan naman lagi talaga yung babae. Pero yun nga sinasabi ko. Yung katayuan niya, kasi below average siya. Sinisi siya na siya kumain din sa nilibre niya, tas nanunumbat pa. So, may pagka-bonding din siya. May pagka-bonding na aura. Meron ding experiment na ganun sa Amerika yun nakita ko. Ganun na ganun, parang bonding yung lalaki. Tapos, inisnitch niya yung boyfriend nung Stacy. Anong Becky? Yung Becky kasi, may boyfriend siya na pogi. Kaso, anong tawag doon? Tag kasi, yung parang gangsta yung lalaki. Inisnitch niya sa pulis para makulong, para siya yung pumalit. Ganun yung mga niyan, tawag doon salisi. Ganyan yung mga ginagawa. Bali, yan yung mga magkakakompetisyon, lalaki talaga. Lalaki naglalaban-laban yan para lang sa babae. Mga pangit gusto nilang pagtulungan yung pogi. Tapos yung pogi naman gusto nilang sulutin yung girlfriend nung mga normie tsaka mga pangit. So, ganun lang yun. Parang talaga, doggy word lang talaga. Ganun yan Ganyan yan dito para lang sa babae. Sulutan. Yung mga pangit, galit na galit sa pogi. Kasi nga yung nagkaka-girlfriend sila, tapos yung mga treatment, okay naman. Tapos yung mga pogi naman, susulutin ko to. Susulutin ko tong na to. Merong pelikula si Jeremy Mix Unfair Exchange. Basta nakakatawa siya, parang meme siya. Panoorin niyo yun. Parang sinasabi ng mataba, nag-gym silang dalawa. Kasi magkaibigan nga si Jeremy Mick, pogi. Tapos yung isa bonjing na family guy, may asawa. Nag-gym sila. Napanood ko yun sa Incel TV. Tapos sabi niya, loyal yung asawa ko sa akin Sabi niya, are you sure? Sabi ni Jeremy Mick, are you sure? Are you sure about that? Tapos sabay habang nagbubuhat si Jeremy Mick, sinasabi niya, let's find out. Susulutin niya. Sabi sa inyo, ganyan yung labanan dito Sulutan talaga So, paano? Yun lang siguro masasabi ko. Na yan yung sa issue ng Wolfgang na steakhouse. Na, yun nga, yung lalaki, desperado kasi nag-i-expect ng kapalit. So, marami na mangyayari ng ganyan kasi nga, ang daming lalaking single. Yung iba talaga, desperate measures na talaga. Na lalo na yung mga walang experience. Naswertehan lang talaga ako dahil hindi ako nabuhay ngayong Gen Z era. Siguro kung Gen Z era, mahihirapan din talaga ako. Aminado ako niyan. Pero at least ngayon, nakaka-attract pa rin naman ako ng mga Gen Z na babae, pero below average. Pero syempre, maiinis sa akin yung mga Gen Z. Kasi, sabihin ko inaagaw mo yung
ka-generation ko, kaya kami nahihirapan. Ang tanda-tanda mo na. Syempre, ganun iisipin nila. Biruin mo, dalawa. Isang 24. Di ba yung girlfriend ko ngayon? Tapos yung ka-FWB ko, 28. Magto-27 siya, magto-28. So, biruin mo, dalawa. Pero wala na ngayon yun. Mga Gen Z, huwag kayo magalit sa akin. Wala na ngayon yun. Single na ako. So, paano, peace?